Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kaibigan. At tayo ngayon ay nasa pinakahuling series na ng ating 10 bagay na dapat isekreto o itago ng isang chosen one. At ito ang isa sa pinakamahalaga. Ang kilos ng isang chosen one ay dapat na napakaingat sapagkat paano kung ang pinakamalakas mong sandata ay siya rin pwedeng mawala sa iyo o mawala ng kapangyarihan kapag ipinapakita mo. Ang connection mo sa Diyos ay dapat manatiling lihim para lalo itong lumalim. Ito ang ikasampu at pinakahuling sekreto ng isang chosen one. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Welcome back to Patnubay TV. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ikasampu na bagay na dapat mong itago bilang isang chosen one. Ito ay ang iyong mga panalangin at koneksyon sa Diyos. Hindi ko sinasabi ito para ikahiya mo. Dahil hindi mo naman din pwedeng ipagmalaki ang mga bagay na sagrado. Hindi ito dapat ikahiya, tama ka. Pero dahil ito ay sagradong bahagi ng iyong buhay, dapat ito ay manatiling lihim at hindi dapat hayag sa ibang tao. Ang iyong panalangin at koneksyon sa Diyos. Maraming tao ang ipinapakita ang kanilang spiritual life. Todo post sa social media, todo kwento, todo bihis, at todo talaga attend na mga religious activities na nandun pa sa unahan. Yung kanilang panalangin, ina-announce nila. Ako po ay nagdasal ng ganito, ang panalangin ko po ay ganito. At kung sila ay mag-fasting o yung mag-ayuno, talagang halos lahat alam ng buong mundo na sila ay nagfa-fasting. At maging ang kanilang mga spiritual experiences, ito ay kanilang ipinapatotoo sa pulpito na sila ay nagkaroon ng encounter with God. Pero chosen one, ang totoo mong connection sa Diyos dapat ay tahimik, malalim, at personal. Dahil personal, ikaw at ang Diyos lamang dapat ang nakakaalam. Hindi mo kailangang patunayan sa ibang tao. Narito ang mga kadahilanan kung bakit dapat manatiling sekreto ang iyong mga panalangin, kung ano man ang iyong ipinagdadasal, at ang connection mo sa Panginoong Diyos. Ito ay para mapanatili mo ang iyong sinseridad ng iyong mga panalangin. Kapag ipinapakita mo ang panalangin mo, minsan nagiging show na lang ito. Nagiging performance na lang ito. Para bang gusto mo lang sabihin sa mga tao na ikaw ay makadiyos. Halimbawa, nagpo-post ka ng mga mahahabang panalangin online. Pero sa loob mo, may bahagi na naghanap ng approval ng tao na para bang ito, maraming magla-like nito, maraming mag-share nito, maraming magko-comment dito. At kahit sa panalangin na yun, sasabihin mo pa na, please say amen. Diba? Karamihan sa mga tao ay ganyan. Ang kanilang panalangin, hindi na personal, kung hindi social na. Ang aking payo ay manalangin ka kahit walang nakakakita. Ito ang pinaka-best time to communicate with God. The best time to pray is when you are alone. Hanggat maaari nga, sarado ang pinto, yung walang makakaistorbo sa iyo, tahimik ang paligid. Sapagkat doon mo mararamdaman ang tunay na koneksyon. Hindi ka nananalangin para masabi sa iba na malapit ka sa Diyos. Nananalangin ka para sa Diyos. Ikalawang dahilan, para hindi ito maapektuhan ng opinyon ng iba na dudungisan
ang iyong mga panalangin at maging ang iyong koneksyon sa Diyos. Ang iyong spiritual journey ay personal. Hindi ito dapat dinidiktahan ng ibang tao. May magtuturo sa'yo, dapat ganito ka manalangin, dapat manalangin ka ganyan, o kaya pumunta ka ng simbahan, manalangin ka. Ang relasyon sa Diyos ay personal. Halimbawa, ibinahagi mong spiritual experience mo na ako, pag nagdadasal ako, ganito. May mga tao, ano man ang sabihin mo, tama man o mali, magdududa at magkikriticize sa iyo. Sapagkat wala namang gagawin ang tao kung hindi ipakita na mali ka at sila ang tama. Tapos, pag ikaw ay nakarinig na mga kritisismo, ikaw mismo magdududa kung tama o mali ba ang iyong ginagawa. Ang payo ko, protektahan mo ang iyong pananampalataya, ang iyong faith. Hindi lahat ay makakaintindi sa relasyon mo sa Diyos. Iba-iba ang pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Pero kung gusto mong malaman ang tamang kaparaanan o ang paraan na sa tingin mo ay hindi ka magdududa, magbasa ka ng Biblia. Ang ikatlong dahilan ay para lumalim ang iyong relasyon sa Diyos. Ang tahimik na koneksyon ay mas malalim kaysa sa ipinapakita. Halimbawa, kapag ikaw ay nananalangin sa tahimik na lugar, mas naririnig mo ang sarili mo at mas nararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Maglaan ng oras sa katahimikan. Doon nabubuo ang tunay na spiritual strength. Doon lumalakas ang iyong espiritu. Ikaapat na kadahilanan para maiwasan ang spiritual pride, yung ego. Kapag ipinapakita mong spiritual life mo, may tendency na pumasok ang pride. Lagi mong tatandaan, kaya bumagsak si Satanas ay dahil sa kanyang pride. Sumibol ito sa kanya. Halimbawa, mas malapit ako sa Diyos kaysa sa iba. Yung bang tila kinocompare mo ang sarili mo na ako mas malapit sa Diyos kasi ganito ang ginagawa ko. Kahit minsan hindi mo sinasadya, maaari itong pumasok sa puso mo. At dito nag-uumpisa na iniisip mo, tinitingnan mo ang sarili mo na mas malapit sa Diyos kaysa sa iba. Diyos lang ang magsasabi nito. Panatilihin ang humility, ang pagiging mapagpakumbaba. Ang tunay na malapit sa Diyos ay hindi kailangang ipakita ito. Ikalimang kadahilanan, para maprotektahan mo ang iyong spiritual power. Ang panalangin ay hindi lang salita, ito ay kapangyarihan. May kapangyarihan sa bawat salita na binibitawan mo. Kaya kung halimbawa, ibinabahagi mo sa lahat ng ginagawa mong mga spiritual practices, halimbawa, ibinabahagi mo lahat ng iyong ginagawang spiritual practices. Sa dami ng iyong kasasalita, ikaw man ay madidistract at ikaw ay mawawalan ng focus. At ang mga panalangin mo dapat ay maging sagrado. Ang panalangin mo dapat ikaw at ang Diyos lamang. Gamitin mo ang panalangin bilang sandata, hindi bilang display, hindi bilang isang palamuti sa iyong katawan. Tandaan mo, ang relasyon mo sa Diyos ay hindi para magkaroon ka ng audience. Ito ay para sa kaluluwa mo. At ang pinakamalalim na koneksyon ay nabubuo lamang sa katahimikan. Kapag itinago at prinotektahan mo ang iyong panalangin at koneksyon sa Diyos, mas nagiging sincere ang iyong pananampalataya, hindi naapektuhan ng opinyon ng iba ang iyong pananampalataya. Mas lumalalim ang iyong spiritual connection. Naiiwasan mo na tumubo ang pride sa iyo at mas nagiging makapangyarihan pa ang iyong panalangin. Kung pinipili mong palalimin ang koneksyon mo sa Diyos, i-comment mo lang, tahimik ang panalangin ko,
pero malakas ang connection ko sa Diyos. At huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa Patnubay TV kung bago ka pa lamang. Sa susunod na video natin, tatalakayin natin ang mga katungkulan at mga purpose ng siyam na uri ng Chosen One. Mula sa healer hanggang sa inspiring infiltrator. Malalaman mo kung saan ka nabibilang, kung anong uri ng Chosen One ka, kung ano ang tunay mong misyon. Kaya siguraduhin mong nakasubscribe ka dahil ang susunod na ito ay ang magbubukas ng mas malinaw na direksyon sa buhay mo. Tandaan mo, ang tunay na Chosen One, hindi lang konektado sa Diyos. Pinoprotektahan niya ang koneksyon na yun. Maraming salamat sa inyong panonood. Makita-kita tayo hanggang sa muli.